Balitang High. Inuulan ng batikos ang resort na yan na itinayo sa gitna ng pamosong Chocolate Hill sa Bohol. Deklarado pong protected area at National Geological Monument ang lugar na yan. Ang sabi mo sa issue na ito? Mag-comment na sa Balitang Hali Facebook page at babasahin namin yan mamaya. Mahigit 4,000 sunog na ang naitala ng Bureau of Fire Protection sa buong bansa mula po Enero hanggang ngayong Fire Prevention Month. Mahigit 80 ang nasawi. Sa Mandaluyong, may magkapatid na minor de edad na namatay sa sunog sa isang residential area roon. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sa bubungan ng mga bahay ito, nagtuos sa mga bumbero at ang nagngangalit na apoy na mabilis na kumalat sa hanay ng mga bahay dito sa Barangay Poblasyon, Mandaluyong. Dito tumutok ang mga bumbero para hindi na madamay pa ang mga kalapit na bahay. Binasag pa ng isang bumbero ang bintana ng isang nasusunog na bahay para mas mabilis na sumingaw ang usok na naiipon sa loob. Mula sa kalye, nagpasa-pasa naman ng timbang may tubig ang mga residente. Ang ilang bumbero, sumama na rin. Masikip kasi ang mga eskinita kaya pahirap ang makapasok ang mga fire truck. Sa lakas ng apoy, itinaas sa ikalawang alarma ang sunog matapos ang ilang minuto. Hudyat ito para rumesponde ang di bababa sa 8 fire truck bukod pa sa mga fire volunteer. Paalis dapat kami noon tapos naamoy ko na lang amoy sunog na na gamit. Tapos nung umakyat ako para tanungin, tapos nagkakalampag sila doon. Tatanungin ko dapat kung ano meron. Tapos nung nakita ko, biglang lumiyab na yung apoy. Pagkagising ko kay mama, bumaba na agad kami, wala na kaming nakuwang gamit. Sa taya ng BFP, humigit kumulang 50 bahay ang naapektuhan ng sunog. Nasa 9 na milyong piso ang tinatayang halaga ng mga natupok. Ang mga hamon na aming kinakaharap kanina po ay medyo masikip po yung daanan at mahina po yung mga hydrant po natin. Nado na po kami sa evacuation center, naganda na po kami ng mga tent doon. Meron na rin po mga paunang panawid gutom po sa kanila para nasagawin naman po maibsan yung kanilang mga gutom. Alauna na madaling araw nang makontrol ng mga bumbero ang sunog at bago mag-alas 2 na madaling araw, tuluyang idineklarang fire out. Ayon sa initial inspection ng mga bumbero, may nakita silang mga nasunog na mga labi sa isang bahay. Ngayon po, may na-confirm po ng aming team na isang babae at saka may isa rin pong unidentified pa rin po kasi nakataob siya, nakaano po. Ano, tao po? According po sa mga hindi pa rin nila masasabi kasi po hinintay pa po yung soko dahil sunog daw po yung isang nakita po, sir. 2 bata, isang babae edad 16 at isang lalaking 4 na taong gulang ang unang napaulot na nawawala matapos ng sunog. Ayon sa ina ng mga bata na tumanggi humarap sa kamera, naiwan sila natutulog sa kanilang bahay. Nasa labas daw kasi siya ng sandaling iyon. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Limitado muna sa life-threatening cases ang kayang tanggapin ng emergency room ng University of the Philippines Philippine General Hospital sa Maynila. Yan po ay matapos sumiklab ang sunog sa audiovisual room ng Department of Medicine ng UPPGH pasado alas 3 ng hapon kahapon. Agad namang inilikas ang mga pasyente. Naapula ang sunog matapos ang mahigit 1 oras. Sabi ng Bureau of Fire Protection, umabot sa 1.4 million pesos ang halaga ng napinsalang ari-arian. Ayon sa pamunuan ng UPPGH, nakabalik na po ngayon sa kanilang kwarto ang nasa 100 at 73 pasyenteng inilikas mula sa wards 1 hanggang 4. Posible rin daw na maibalik na sa normal ang operasyon ng PGH ngayong tanghali. Nakauwi na rin sa Pilipinas ang 2 Pilipinong tripulante ng MV True Confidence na inatake ng grupong Houthi sa Gulf of Aden malapit sa Yemen. Nakarating sila sa bansa sakay ng air ambulance mula sa bansang Djibouti sa Africa kaninang mag-aalas 7 ng umaga. Sila ang 2 Pinoy na lubhang nasugatan sa pag-atake sa barko. Kinailangang i-amputate ang paa ng isa sa kanila habang sunog naman ang muka ng isa pa. Sinalubong sila ng medical team at idiniretso sa ospital.
na kasama na rin nilang muli ang kanilang mga pamilya. Estadong isang lalaki sa Maynila dahil sa pagtutulak umano ng droga. Ang umaresto sa kanya ang mismong kababatang niyang pulis. Balitang hatid ni Jomer Apresto. Naaresto ko namin sa isa ng warang Congress. Nakakomplain sa police, dapat 2002. Mismong kababata niyang pulis ang humuli sa lalaking ito sa isang palengke sa San Andres Bukid sa Maynila. Nahaharap siya sa kasong may kinalaman sa iligal na droga. Actually sa warrant niya nakalagay, hindi siya umatay ng hearing. Kaya nangyari, na-issue siya ng warrant ng judge, no bail na siya roon. Ang akusado, posible raw nagbebenta rin ng iligal na droga sa palengke kung saan siya nagtatrabaho. Base na rin sa records, lumalabas na meron na rin itong mga previous na kaso regarding sa violation ng 9165. Mga 4 na cases ang meron ito. Aminado naman ang lalaki na gumagamit siya ng illegal na droga pero itinanggi niyang nagtutulak siya. Kumuha po ako mga halagang 15, 40, ganun po. Bago po ako pumasok sa palengke. Umi-score daw siya sa kanyang pinsan at may mga kapwa-kargador daw siya na kasabay niyang bumabatak. Pinagsisisihan naman daw na akusado ang kanyang pagkakamali. Hindi na nga raw siya pumalag ng arestuhin lalo't kababata pa niya ang pulis na umaresto sa kanya. Nasa kustodiya pa ng Delpan Police Station na akusado habang hinihintay ang commitment order ng korte. Jomer Apresto nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, mainit at maalinsangang panahon ang muling aasahan ngayong pong Huwebes. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 41 degrees Celsius ang heat index sa Cotabato City. 40 degrees Celsius naman sa Aborlan, Palawan, Vera Catanduanes, Masbate City, Pili, Camarines Sur, Rojas Capiz, Iloilo City, Catarman, Northern Samar, Catbalogan, Samar at sa Zamboanga City. Posibleng muling umakyat sa 37 degrees Celsius ang heat index sa Pasay ngayong pong araw. Kahapon, 42 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index. Naranasan po yan sa Cotabato City. 37 degrees Celsius naman ang naitala rito sa Metro Manila, partikular sa Pasay. Paalala lamang po muli, mga kapuso, dalasan po ang pag-inom ng tubig at iwasan ang magbabad sa arawan. Ang siyam na mga dam dito po sa Luzon, bumaba rin ang water level ngayong araw. Kabilang po dyan ang Angat, Ipo, Lamesa, Ambuklao, Binga, San Roque, Pantabangan, Magat at Caliraya Reservoirs. Sa mga susunod na oras, iilang lugar lamang muli sa bansa ang posibleng makaranas ng light to moderate rains. Base po yan sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin din ang ilang panig ng Metro Manila. Shear line ang nakakaapekto ngayon sa eastern section ng Central at Southern Luzon. Hanging amihan naman sa Northern Luzon habang easterlies o kaya mga local thunderstorm ang aasahan sa iba pang panig ng bansa. Mga kapuso, may nangyari ngayong meteor shower, ang Gamma Normid Meteor Shower. Ayon sa Pag-asa, nagsimula ang peak activity ng nasabing meteor shower kaninang madaling araw. Pwede pa muli masilayan ang Gamma Normids mamayang gabi. Hanggang 6 na bulalakaw ang maaring makita kada oras basta maayos ang panahon at hindi maulap sa inyong pong lugar. Hindi na kailangan gumamit ng binoculars o telescope. Magtatagal ang Gamma Normids hanggang sa March 28. Naglilinis lang sa labas ng bakuran ang residenteng yan sa Kalibo, Aklan hanggang sa may lumitaw na isang tricycle na nag-overtake sa isa pang tricycle. Nahagip ang residente at tumilapon sa gilid ng kalsada. Nakabangon pa ang biktima pero kalaunay napaupo siya hanggang sa mawalan ng malay. Binalikan siya ng driver na nakagitgita ng tricycle driver na nakahagip sa kanya at dinala siya sa ospital. Nagpapagaling na ang biktima habang tinutugis naman ang nakahagip sa kanya. Heto na ang mabibilis na balita. Ni-rescue na mga otoridad ng isang binatilyong nahuling nagnanakaw sa isang water dispensing machine sa Cebu City. Hindi magsasampa ng reklamo ang may-ari ng water dispensing machine. Ilalagay naman ang 14 anyos na lalaki sa pangangalaga ng DSWD. Ayon sa mga otoridad, nasangkot na rin siya sa panloloob sa isang tindahan at sa pagnanakaw ng barya mula sa iba pang water dispensing machine sa lungsod. Sa Cebu City pa rin nahulikam ang pangmamolestya
ng isang taxi driver sa kanyang pasahero. Ayon sa pasahero, hinipuan siya ng suspect sa binti kaya pasikreto siyang nag-video kahit takot na baka may gawing masama sa kanya ang driver. Nang makarating na sa destinasyon, inilabas daw ng driver ang kanyang pribadong parte at pinapahawakan sa biktima. Pinilit ng biktima na makuha ang sukli at saka lumabas ng taxi. Nakipag-ugnayan na raw ang pamilya ng driver o taxi driver sa kanya at humihingi ng tawad. Pero desidido ang biktima na magsampa ng reklamo. Iniimbestigahan daw ng LTO Region 7 ang insidente kapag naihain na ang reklamo. Natutuyo na ang ilang imbakan ng tubig pangsaka sa Pidig, Ilocos Norte. Ayon po sa mga magsasaka, taas pa ng tao ang tubig sa imbaka noon lamang isang buwan. Doon daw sila kumukuha ng patubig para sa mga tanim nila. Hirap na rin daw sila ngayong makakuha ng tubig sa mga balon. Ang ibang pananim na mais, hinahayaan na lamang na malanta at ipinapakain sa mga alagang hayop. Wala namang magawa ang mga magsasaka sa matinding init. Pinangangambahan ng isang grupo na lumobo pa ang lagpas ng bilyong pisong halaga ng pinsala sa agrikultura ng El Nino. Balitang hatid ni Bernadette Reyes. 1.31 billion pesos. Ganyan na kalaki ang pinsala sa agrikultura ng El Nino, kabilang ang 14,000 hectares na palayan ayon sa Department of Agriculture. Ang pangamba ng Federation of Free Farmers Cooperative, lumaki pa yan, lalo't ang apektado ay ang mahalagang production area sa bansa. Yung pong mga areas na tinamaan so far, Western Visayas, especially Iloilo Province, yan po yung rice granary ng Region 6. The two Mindoros, Occidental and Oriental, ito po yung palay basket ng Mimaropa. Sa tayangan ng United States Department of Agriculture, aabot sa 4.1 million metric tons ang aangkating bigas ng Pilipinas ngayong taon dahil sa mas kakaunting ani mula sa mga local farm. This is the highest so far in our history. It was 3.8 or 3.9 last year, so mataas. Ibig sabihin nun, may impact talaga yung El Nino sa atin. Pero hindi raw nababahala ang DA. Kahit may mga projections ang USDA, hindi naman normally nangyayari yung ganun. Again, coming from last year na medyo malaki yung binaba, 300,000 metric tons versus dun sa kanilang original projection. Hindi pa raw masabi ng Department of Agriculture kung gaano karaming palay ang naaani na ngayon dahil kasisimula pa lang ng harvest season. Pero inaasahan nilang aabot sa 9.6 million metric tons ang maaaning palay ngayong dry season, mas mataas kumpara sa parehas na panahon nung nakaraang taon. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga mare at pare, konting kembot na lang, weekend na. Sa darating na linggo, mapapanood ang all-out performance ng Ayos Barkada para sa summerversary ng All Out Sundays. All Out, pasabog kami. 4 na teams ang maglalaban-laban sa loob ng 4 Sundays simula sa March 17. Team leaders ng Team Sun sina Julian San Jose at Raver Cruz, habang Team Sand naman sina Miguel Tan Felix at Isabel Ortega. Team Wind sina Ken Chan at Rita Daniela, at Team Sin sina Sania Lopez at Derek Monasterio. Bukod sa showdown ng teams at pasabog na gimmicks, exciting din daw ang lineup ng kanilang guests. Nasa Prague, Czech Republic na si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang state visit doon. Kabilang sa mga makakapulong niya ang Czech Prime Minister, ilang business leader at Pinoy community roon. Bago naman umalis sa Berlin, Germany, nagsalita si Pangulong Marcos tungkol sa investigasyon ng International Criminal Court kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, pati na sa komento ng dating Pangulo tungkol sa mga biyahe niya abroad. Balitang hatid ni Rafi Tima. Sa gitna ng kanilang working lunch, kinumpirma ni Pangulong Bongbong Marcos, tinanong siya ni German Chancellor Olaf Scholz kung ano na ang update sa investigasyon ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. I think we just wanted to be informed. But I went further, beyond just explaining the position of the Philippines in vis-a-vis the ICC.
I also went further and said we have actually completely changed the concept of the anti-drug campaign. Is that, in my view, enforcement can only take you so far, and we have taken it as far as we can, and maybe in the opinion of some, we've taken it beyond. At bilang tugon sa patotsada ni dating Pangulong Duterte sa umunoy pamamasyal lang ni Pangulong Marcos sa kadalabas niya ng bansa, ipinakita ng Pangulo sa media ang listahan ng kanyang mga pulong dito sa Berlin. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. Yung kasama niyo kami. We don't make pasyal. Hindi na sinagot ng Pangulo ang iba pang patotsada ng dating Pangulo sa kanya, partikularang tungkol sa charter change, dahil hindi raw niya ito maintindihan. Nagbigay din ng update ang Pangulo sa kalagayan ng kanyang ina na si dating unang ginang Imelda Marcos. Pagaling na ng pagaling. She's scheduled to come out. She was feeling better already. Wala na pabawas na talaga yung lagnat niya. By now, wala na. Yung mga doktor nag-decide na maiwan muna siya sa ospital habang binibigyan pa siya ng antibiotics hanggang matapos yung course of antibiotics. Mula sa Berlin, Germany, Rafi Tima nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binabatikos ang isang resort sa Bohol na nakatayo sa gitna ng Chocolate Hills. Pinaimbestigahan na ito ng Senado lalo't itinuturing na protected area at UNESCO Global Geopark ang tourist spot. Balitang hatid ni Tina Panganiban Perez. Malawak na swimming pool with slide at may cottages pa. Swak na selfie spot lalo ngayong paparating na ang tag-init. Pero ang resort nasa gitna pala ng Chocolate Hills sa Bohol. Pinupuna tuloy ito ng marami. Lalo't ang Chocolate Hills, deklaradong protected area at National Geological Monument noong 1997 ni Nooy Pangulong Fidel Ramos. Kabilang din ito sa mga Global Geopark ayon sa UNESCO. Kaya tanong ng marami, paano na ipatayo roon ang resort? Sa Senado, naghain ng resolusyon ng Senate Tourism Committee para imbestigahan ito. Gusto nitong pagpaliwanagin ng DENR, mga sangay nito at ang mga lokal na pamahalaan kung bakit ito nabigyan ng permit. Ayon sa Sangguniang Panlalawigan ng Bohol, pinaimbestigahan na nito ang pagtatayo ng resort sa bahagi ng Chocolate Hills na sakop ng bayan ng Sagbayan. Bagamat sakop ng pribadong lote ang mga struktura, ayon sa Bohol Provincial Government, may mga batas na naglilimita sa kung ano ang pwedeng itayo rito. We have already sent our recommendations and requests to the DENR to hold in abeyance or to stop any construction within the protected area. As of now, we have not received any official written comments or feedback from the DENR, and so with the result of their investigation regarding the Captain's Peak Resort. Sabi ng DENR, kung natituluhan ang bahagi ng Chocolate Hills bago ito ay deklarang protected area noong 1997, kikilalanin daw at irerespeto ang karapatan at interes ng pribadong may-ari. Pero pwede raw patawan ng lugar ng mga pagbabawal at regulasyon sa kung paano ito gagamitin at ide-develop na ide-detalye sa Environmental Impact Statement bago pa ito issuehan ng Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa kaso ng resort, ayon sa DENR, inisyuhan na ito ng closure order noon pang September 6, 2023 at notice of violation itong Enero dahil walang ECC. I-inspeksyonin daw nila ang lugar para ipatupad ang closure order. Under the local government code, it's the municipal government that has the primary duty to issue the cease and desist order also and maybe a closure order. Kasi sila din ang nag-issue sa building permit and the mayor's permit. The governor sa provincial government, we can do our supervision making sure na enforce talaga ng municipal government ang batas. Ayon naman sa Department of Tourism, hindi accredited at wala ring application for accreditation ng resort sa Kagawaran. August 2023 pa raw sila nagpahayag ng pagkabahala at nakikipag-ugnayan sa Kapitolyo ng Bohol kaugnay ng issue. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mabibilis na balita po tayo.
Isang pugot na bangkay ng lalaki ang natagpuang palutang-lutang sa ilog ng Sultan Matsura sa Maguindanao del Norte. Ayon sa mga pulis, nasa edad 31 hanggang 45 taong gulang ang biktima. May suot siyang t-shirt at jogging pants. Mayroon ding sugat sa kanang braso. Inaalam pa ang pagkakakilanlan niya. Dinala na sa punerarya ang bangkay habang nagpapatuloy ang investigasyon ng mga pulis. Sugatan naman ang 2 sakay ng isang motorsiklo matapos bumangga sa isang poste sa barangay Bati, San Juan City. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang takbo ng motorsiklo. Dinala sa ospital ang 2 sakay ng motorsiklo. Natanggap na po ng abogado ni Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy ang show cause order ng Senado. Sa pahayag ni Attorney Elvis Balayan, pinag-aaralan pa nila kung personal na haharap si Kibuloy sa Senado o susulat na lamang para magpaliwanag. Binigyan si Kibuloy ng show cause order matapos ilang beses na hindi dumalo sa mga pagdinig kaugnay sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa kanyang organisasyon. Deadline niya po bukas, March 15, para magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat arestuhin. Hanggang bukas lang din daw ang ibinigay na palugit ng Kamara para makausap ni Attorney Ferdinand Topacio si Kibuloy. Tungkol naman yan sa hindi rin niya pagdalo sa mga pagdinig kaugnay sa prangkisa ng Suara Sug Media Corporation. Inaprubahan naman na sa ikalawang pagbasa ang committee report para bawiin ang kanilang prangkisa. Pinunan ni Senador Risa Ontiveros ang pagdalo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at anak na si Vice President Sara Duterte sa prayer rally kaugnay sa pagsuporta kay Pastor Apollo Kibuloy. Bakit nag-effort pa silang dalawa na dumepensa sa isang tao na akusado sa mga napakaseryoso at mabibigat na offenses laban sa mga pinaka-vulnerable sa ating lipunan? Sabi ni Ontiveros, dapat ang dinedepensahan ng mag-ama ay ang mga karapatan at dignidad ng tao, hindi ang nangaabuso anya rito. Mas maigi rin daw na ibuos na lang sana ng dalawa ang kanilang effort sa pagtatanggol sa ating mga sundalo at mangingisda sa West Philippine Sea. Itinanggi rin ni Ontiveros ang sinabi ng Vice Presidente na pamumulitika lang ang mga pagdinig sa Senado laban kay Kibuloy. Dagdag ni Ontiveros, walang makapipigil sa pagsingil ng accountability kay Kibuloy. Kasalukuyang inimbestigahan ng Senado si Pastor Kibuloy sa mga pang-aabuso umano sa mga miyembro ng kanyang organisasyon. Wala pang komento ang mag-amang Duterte sa sinabi ng senadora. Nagbabala si Black Rider star Mateo Guidicelli laban sa kumakalat na ad na gumamit ng kanyang larawan para makapanloko. Sa kanyang post sa X, sinama ni Mateo ang screenshot ng isang ad na tungkol sa umano'y cash assistance sa mga may national ID. Kasama niya sa litrato ang misis na si Sara Geronimo. Sabi ni Mateo sa post, "Big scam, be careful." Ang Guidicelli couple parehas na celebrity ambassadors ng the Philippine Statistics Authority na siyang namamahala sa distribution ng national ID. Wagi po ang isang Pinoy swimmer sa 54th Singapore National Age Group Swimming Championship 2024. Silver medal ang nakuha ni Joshua Gabriel sa 50-meter butterfly event. Naitala rin niya ang personal best na 24.45 seconds. Magpapatuloy ang kompetisyon hanggang sa Linggo, March 17. Congratulations, Joshua, at good job! Asahan po ang price adjustment sa nasa 45 produkto sa ilalim ng Basic Necessities and Prime Commodities na minomonitor ng DTI. Sa anunsyo po ng Department of Trade and Industry, sa mga susunod na linggo, ipatutupad ang price adjustment. Kabilang po sa mga produktong yan ay ang instant noodles, soap at bottled water. Tinanong po ng GMA Integrated News kay DTI Assistant Secretary Amanda Nograles kung pataas o pababa ang price adjustments na ito. Ang sagot niya, hintay na lamang ang ilalabas ng Suggested Retail Price o SRP Bulletin na posibleng ilabas sa susunod na buwan. Babaguhin din ang kagawaran ng timing ng pag-issue ng SRP Bulletin.
Inilalabas ito dati bago ipatupad ang pagbabago sa presyo. Ngayon, ilalabas lang daw ito kapag naipatupad na ng mga manufacturers at retailers ang bagong presyo. Kaugnay po sa binabatikos na resort sa Chocolate Hills sa Bohol, iginiit ng lokal na pamahalaan ng Sagbayan na nakakasakop po sa resort na kahapon lamang daw nila nalaman na noong September pa ito ipinapasara ng DENR. Ang Sagbayan LGU ang may sakop sa lugar kung saan itinayo ang resort. Sa panayam ng unang hirit, sinabi ng Executive Secretary ng Office of the Mayor ng Sagbayan na si Felito Pon na hindi sila nabigyan ng kopya ng closure order ng DENR. Ipinatigil na rin umano ng Sagbayan LGU ang iba pang construction project sa bahagi ng Chocolate Hills alinsunod sa utos ng DENR. Kahit may mga itinayong estruktura, iginiit po ni Pon na walang nasirang bahagi ng Chocolate Hills. Nilinaw rin ni Pon na may mga patakaran pa rin dapat sundin sa mga bahagi ng Chocolate Hills na natituluhan bago iyon idineklarang protected area noong 1997. Kahit titulang yan, dapat susunod ang mga pribadong sektor sa panuntunan ng DENR. At kahit titulado pa yan, may mga restrictions and regulations pa rin na kailangan sundin. Sinisika pa rin po ng GMA Integrated News na makuha ang pahayag ng may-ari ng resort. Sa gitna ng El Nino, ekta-ektaryang taniman sa ilang probinsya ang inatake ng fall army worms. Sa Lipa City sa Batangas, nasa 20 ektaryang maisan po ang apektado niyan sa 5 barangay. Lugi na nga ang mga magsasaka sa natutuyot na bukid, sinabayan pa ng pamimeste ng fall army worms. Sabi ng LGU, may nakahanda silang pesticide basta may ulat lamang sa kanila ang mga peste. Nakipag-ugnayan na rin po sila sa Department of Agriculture para sa hiling na solar-powered irrigation ng mga magsasaka. Pesteng fall army worms din ang umatake sa ilang puno ng mangga sa Pangasinan. Sa monitoring ng United Pangasinan Mango Farmers, apektado niya ng ilang manggahan sa Calasiao, Mangaldan, San Fabian, Agno, San Carlos City at Alaminos City. Kahit tinakpan na ng papel ang bunga ng mangga, ay nagkandahulog pa rin po daw ito dahil sa epekto ng peste. May ilang gumagamit na ng pesticide. Ayon sa Provincial Agriculture Office, mabilis dumami ang mga pesteng fall army worms kapag mainit ang panahon. Inaalam pa ang kabuang pinsala ng peste sa mga manggahan. Binabalak ng Commission on Elections na magbukas ng mas maraming botohan sa darating na eleksyon 2025. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Ian. Pinangunahan ngayon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang Register Anywhere program nila sa UST, kung saan pwedeng mag-register hindi lang mga nag-aaral at nagtatrabaho sa University of Santo Tomas, kundi pati yung mga taga-ibang lugar. Sa speech nga nitong si COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ay sinabi niya na ngayong darating na eleksyon, mas maraming lugar na ang pwedeng magsagawa ng botohan sa mga mall. Basta raw yung mga presinto ay malapit sa mall at pabor naman ang nakararami doon sa mga bumoboto sa presinto na yon na sila ay sa mall na magbotohan ay pwede na itong ilipat. Magsasagawa naman daw ng consultation bago ito isagawa. Pero kung malayo naman sa mall yung komunidad ay malamang naman hindi rin naman papayag yung mga residente roon at saka yung mga namumuno ng eleksyon na ilipat sa mall ang botohan. Ayon pa kay Garcia, pinaalalahanan din yung mga local COMELEC offices na maghanap ng paraan para komportable naman yung kanilang mga botante sa darating na 2025 local and national elections. Hindi raw kailangan na sa classroom talaga. Pwede rin naman daw gawin sa gym at pwede rin gawin sa ibang public places yung botohan. Matatandaan nga, nagsabi po si Vice President Sara Duterte na sana ay maglaan ng budget ang COMELEC para sa paggamit ng kuryente at tubig sa mga eskwelahan. Ayon kay Garcia ay maglalaan naman sila ng budget dahil may mga lugar pa rin iyan na sigurado raw gagamit ng eskwelahan bilang polling place. Pero
Ayon sa kanya, pinag-aaralan pa nila yung mga detalye nito para naman yung gagawin nila with DepEd ay alinsunod sa regulasyon ng Commission on Audit. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Connie, Ian. Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Samantala, update po tayo sa sunog kahapon sa Philippine General Hospital. Nakasalang sa Balitang Hali si PGA spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Magandang umaga po, Doc, at welcome sa Balitang Hali. Magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po sa inyo, Doc Jonas. Si Connie po ito at makikikamusta lamang kami doon sa nagaganap naman pong operasyon ngayon dyan sa PGH. Kaya na bang makapag-accommodate ng mga walk-in patients o hindi pa? Connie, magandang umaga sa inyo. Sa ngayon, hindi pa po pwedeng pumunta sa emergency room ng PGH dahil linis pa po sa mga naapektuhan na ward. At marami pa pong pasyente na nandun sa emergency room. Umaapaw yung pasyente namin doon ngayon kasi nga dahil sa nangyaring sunog kahapon, so hindi sila maipasok sa ospital kaagad. So nakikiusap muna po kami na very, very limited po talaga ang ma-allow na makapasok sa PGH, no? Yes, Doc, ano hubang sabi ng BFP sa atin, kasi sabi nga sa audiovisual room po daw ninyo nagsimula, ano ho ba daw ang pinagmula nito? Ongoing po ang investigation ng BFP ngayon. As we speak, nandito po sila, tinitignan na po nila yung fire scene, no? Nandun po ngayon sa audiovisual room ng Department of Medicine. Yun po ay actually due for renovation na, no? Halos hindi na po ginagamit yung room na yon. Medyo naging storage area na lang po dahil condemnable na po yung area nung building na yon, yung pong sa complex ng Department of Medicine. So wala naman daw pong major equipment na nandoon. Mostly po may mga furniture, some paperwork, mga lumang mga desks and tables. So yun po. Pero yung actual damage po, yung cost, at pati po yung pinagmulan ng sunog, yun po ay aalamin ng Bureau of Fire today. Doc, si Ian Cruz po ito. Hindi po ito yung unang pagkakataon na nagkasunog po dyan sa PGH. Noong 2021 po, natatandaan ko, nagkaroon din po ng sunog dyan. Kaya yung integridad po ng pasilidad ng ospital, kumusta naman po ngayon, Doc? Oo, totoo. Nagkaroon kami ng malaking sunog noong 2021. Doon naman sa area na malapit sa operating room, yung tinatawag naming sterilization area. Yun sa marami pong lugar sa PGH na kailangan pong i-upgrade o i-renovate. So ongoing naman po, kasama na nga po itong ABR sa Department of Medicine. Okay. Doc, ano po yung plano nyo sa mga gamit at pasilidad na natupok ng apoy? Maka-apekto po ba ito doon sa daily operation ng inyong ospital? Wala naman pong nadamay na equipment na kailangan gamitin ng pasyente. So wala pong ganon. So tuloy po yung operations doon. Ang talaga issue lang is yung bed capacity namin ngayon limited dahil nga may area sa kailangan pang linisin. Okay. Maraming salamat po sa inyo, UPPJ spokesperson Dr. Jonas Del Rosario. Thank you, Doc. Salamat po. Where best is the best na talaga para kay paring Jungkook. May bagong milestone lang naman ang youngest BTS member. Siya na ang may hawak ng longest charting K-pop solo artist sa US Billboard Hot 100 sa nakalipas na isang dekada. Para yan sa kantang Standing Next to You na nanatili sa chart for 18 consecutive weeks. Nasa 85th spot na yan sa chart. Nasa 90th spot naman ng Billboard 200 ang album niyang Golden. Sinusundan ni JK ang global smash hit ni Psy na Gangnam Style na nanatili ng 31 weeks sa Billboard Hot 100 chart noong 2012. Kinontra ng ilang ekonomista ang pangamba na baka maraming negosyo ang magsara kapag inaprubahan ang 150 pesos na dagdag sa minimum wage. Balitang hatid ni Jonathan Nandal.
Tanong ng mga kongresista sa mga employer, magkano ang kaya nilang umento para sa mga minimum wage earners? Gate ng mga negosyante, hindi pa napapanahon ng legislated wage hike dahil bumabawi pa rin sila mula sa epekto ng pandemya. Kung itataas ang sweldo ng kanilang manggagawa, hiling nila sa gobyerno, bigyan sila ng subsidiya. And we requested for maybe an intervention from government to subsidize an inflationary increase. Kapag itinaas daw ang minimum wage, baka raw magsara ang ilang negosyo at tumaas ang inflation. Pero kinontra yan ng ilang ekonomista. There are no record of closures because of wage increases. Wala po akong nakita na dahil po sa wage increases ay tumaas ang inflation. Meron po siguro bahagyang bahagya. Sigurado ko, hindi natin pwedeng sabihin na may katastrofeng mangyayari kapag nagtaas ang sweldo. Git naman ng mga manggagawa, hindi naman po kami hihingi ng labis. Sapagkat yung 150 na hinihingi po namin, kung idaragdag po ito sa 610, ay hindi pa rin po lalampas ng 1,000. Sa susunod na linggo, inaasahang pagbobotohan na ng mga miyembro ng komite ang panukalang legislated wage hike at tutukuyin na rin nila kung magkano. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pinabatikos nga po yung isang resort na itinayo sa pamosong Chocolate Hills sa Bohol. Ang sabi kaya ng netizens dyan? Sabi ni Ramel Bonaubra, hindi daw dapat baliwalain ang pagtatayo ng resort na yan dahil maaaring magdulot yan ng pagkasira ng Chocolate Hills sa isang mahalagang bahagi pa naman ng bansa. Ang tanong naman ni Emily Vasquez, bakit ngayon lang nabigyang pansin at kinikwestiyon ang istruktura? Dapat daw managot ang mga opisyal na hinayaang mangyari ang ganyang bagay. Sabi naman ni Amber Mads, taga Bohol siya. Pero bakit ngayon lang nga daw ba may umalma sa resort? Wala naman daw nasira at hindi itinayo sa tuktok ng Chocolate Hills ang resort. Para naman kay Eduardo de la Cruz, kahit walang nasira, wala pa rin dapat tinayong kahit ano roon dahil protected area yon. Hindi raw dapat hintaying may masira bago pa umaksyon. Ayan mga kapuso, makisali po sa aming online talakayaan sa iba't ibang issue. Kung may naisin kayong maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Isang proud at empowered Filipina. Yan ang nararamdaman ni kapuso actress Rian Ramos sa kanyang bagong pelikulang Miss Provinciana. Bibigyang buhay ng aktres ang karakter ng isang probinsyana turned negosyante. Chika sa akin ni Rian, maraming aral at realizations na makukuha sa pelikula, gaya ng women empowerment at mental health awareness. Bukod sa Miss Provinciana, busy rin sa paghahanda si Rian sa kanyang upcoming projects, gaya na lang ng fantasy series na Encantadia Chronicles Sangre, kung saan gaganap siya bilang si Sangre Mitena, at family drama series na Pulang Araw, kung saan isang espesyal na karakter ang kanyang role. Magandang balita po para sa ating mga guro. Malapit nang maging batas ang panukalang taasan ng allowance ng mga public school teachers sa bansa. Yan ay matapos magkasundo ang Kamara at Senado tungkol sa mga magkakaibang probisyon ng Senate Bill No. 1964 at House Bill No. 9682. Tapos ay niratify o pinagtibay ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Ipadadala ito sa Pangulo para sa kanyang pirma para maging ganap na batas. Sa bisa nito, dodoble sa 10,000 pesos ang matatanggap na teaching allowance ng mga guro sa susunod na taon. Pwede ang gastusin sa mga instrumento at kagamitan sa pagtuturo. Aprobado na po sa ikalawang pagbasa ng Kamara ang resolution of both Houses 7 na layong amyendahan ang ilang economic provisions sa konstitusyon. Sa ilalim po niyan, luluwagan ang restriction sa foreign ownership sa advertising, edukasyon at public utilities tulad ng tubig at kuryente. Tiniyak din ng liderato ng Kamara na magkahiwalay na boboto ang Senado at Kamara sa mga babaguhing probisyon. Target po ng Kamara na maaprubahan sa ikatlo at huling pagbasa ang RBH 7 bago sila mag-Holy Week break sa March 23.
Kapag inaprubahan na rin ng Senado ang counterpart to resolution of both Houses 6, idadaan naman yan sa isang plebisito ang panukalang economic amendments. Nakabinbin pa rin sa komite ng Senado ang RBH 6. Eto mga mare at pare, sa init ng panahon ngayon, tiyak na marami sa atin ang ligong-ligo na, di ba? Lalo na at patanghali na nga. Parang gusto ko na ulit maligo eh. Pero ito namang bida natin ngayon mula sa Naga, Camarines Sur. Aba, ayaw raw maligo. Ayan, kilalanin na natin siya. Meet Puka, ang 7 taong gulang na asong takot nga ba sa tubig? Pag naririnig niya yung salitang ligo, nagalit. Chicken, hotdog, burger. Ligo tayo? Ayan, ang mga tingin, ha? Kwento ng fur dad na si JV, hindi naman talaga takot maligo ang alaga. Naiinis lang daw talaga siya sa tuwing naririnig ang salitang ligo. Kita rin sa viral video kung gaano ka-aw-yaw ni Puka. Pero bibigay rin pala siya dahil wala siyang choice. Ang nakakaaliw na video na yan, may 2 million views na, kaya ikaw Puka ay certified trending! Ayan. Makuha ka sa tingin, JV. Nakiki-El Niño siguro siya. Ayan nga.